Hi mga farmers! Welcome back to my channel, Tessalonica's Farm. Gutom pa? Gutom pa ba? Oo daw. Oh, gutom pa ba? Ay! Yan, ako pa, tumalsik pa. Farmers, here for today's video. So nandito ako ngayon sa aking farm at ito na yung first vlog ko na baga-update na ako sa inyo sa mga alaga nating mga native pigs dati pa dahil ang tagal ko hindi nakapag-upload ng mga updates about native pigs dito sa aking farm. So ito, magsisimula na tayo ngayon. So nandito ako para ipakita ko sa inyo yung mga bago nating mga biek, mga bago nating native biek na nandito ngayon sa farm dahil medyo marami na sila. So mga last 2 months ago, nakapagbenta na kami ng halos 40 piraso ulit. Then after mga 2 months lang, so meron na naman tayong mga bagong biik na ready to release na naman ito. At syempre, kita na naman tayo dito. So at the same time, hapon ngayon, so magpapakain din tayo ng ating mga alagang baboy gamit ang ating syempre pinagmamalaking organic feeds na kung saan ang ating ipinapakain sa ating mga alagang baboy ay mga organic or kagaya ng mga saha ng saging, mais, napier grass, at marami pang iba. So, kaya bumili tayo dito ng shredder machine or ng chopper machine. So, para mapabilis at mapaganda yung ating papakain ng ating mga alagang baboy at mga manok. So, later, kukuhanan ko ng mga video clip yung pag-re-ready natin sa ating organic feed. So, para mapakita ko sa inyo yung paano natin ipine-prepare ang ating mga pakain sa ating mga alagang baboy na inahin at mga alagang mga biik dito. So, halika kayo mga farmers. So, samahan niyo ako. Tangkong na po. Okay na? Dito Santoso nila ng Ha? Dito Santoso, tayo mong tublo na. Oo. Suway yabi ko itong nagkukugkog di bar naman ng maduli kahoy. Ba't nabi nga na upos. So, ito mga ka-farmers yung ating nire-ready na pagkain sa mga alaga. Kuya, meron na yung kangkong? Oo, magkuha pa kasi. Magkuha pa. So, yan, nilagyan natin yan ng saha ng saging, tapos napier grass, tapos may konting-konti lang na commercial feeds para pandagdag lang sa sustansya ng ating mga baboy. Makita nyo, meron din siyang corn, mga shredded corns na. At napakadami nito at ito ay kasya lahat sa ating baboy dito sa farm. So, isang malaking palanggana yan. Ayan. So, busog na busog yung ating mga alagang baboy dito pag ganito yung ating pakain. At hindi sila nagugutom at patuloy ang kanilang paglaki at pagtaba dito sa ating way of feeding sa kanila. So, ito na yung mga ka-farmers yung ating pakain. So, nilagyan na ng kangkong to. Kompleto na yan. So, yan si Kelito na yung nagpapakain. So, sa isang inahin kuya, ilang takal? Isang ganyan. Isang ganyan sa isang inahin. Ilan ang piraso inahin mo dito sa farm natin? 20. 20 no? 20 na piraso. So, yung ibang mga baboy natin mga farmers nandun sa kabilang area. Naka-free range na sa halos 40 to 60 piraso yung nandun sa kabila. Pinaghiwalay namin. So, dun sa kabila kasi yung design is naka-free range. So, dito sa amin sa farm, nakakulong naman yung mga inahin. So, yan. Ganyan lang mga farmers. Busog na yung ating mga alagang baboy. May commercial feeds, may organic feeds, may mga mais, kangkong, napier, so mga banana chunk, lahat yan kompleto. So kaya busog-lusog yung ating mga baboy. So tara, tingnan natin. So
yan mga farmers, tingnan nyo yung mga biik natin, oh, nagngangata ng mga mais. Yan, hindi natin lapitan para hindi sila tumakbo. Yan yung mga biik natin dito sa farm. So nakita ninyo maliliit pa sila pero pinapakain na sila natin ng mga ganyang pang organic feeds ng mga hayop. So para bata pa lang sila, masanay na sila na kumain ng mga alternative feeds kung saan magiging mas malusog yung kanilang pangangatawan. So kaya lagi nating sinasanay sila na maghalinhin ng ganito. Ayan. Pati mga manok, ayan makita ninyo, ayan pa, ang dami pa niya, mga baboy. So punta yan lahat dyan. So mamaya papakita ko sa inyo yung mga baboy natin dyan sa kulungan. So hindi naman masyadong maganda yung ating mga kulungan dito. So sakto lang para sa mga baboy natin na nakakulong. Yan. Ayay, tingnan nyo yung magkain yung isa, oh. Ang cute. Hanaya. Kain nila. So yan, tingnan natin yung ating ire-ready na pagkain. Yan na yung ating saging na mga trunk at saka dahon na chinap gamit yung ating chopper or shredder. Yan, so lalagyan natin ng tubig yan. So later meron pa tayong ihahalo dito. Ano? Ito mga farmers. Yan. Ito. Yan. Maghintay ka. So pati mga bihik natin natututo ng kumain ng mga ganyang pakain. Kaya hindi tayo masyado nahihirapan na sanayin sila. Kasi nakatabi naman sila sa kanilang mga inahin. Kaya ayan, natututo na silang kumain. Ayan o. So makita ninyo lahat yan. May mga anak mga ka-farmers. Kung kaya't may marami tayo ngayon mga bihik dito. Ayan. So yung isa madami. Yan, nakain lahat sila. Ito. Yan. Ito madaming inahin. Madaming biik na anak. So yan, skid dito. So yan, magandang tingnan mga ka-farmers kapag mga baboy natin. Oh. May sumususo sa nanay, may kumakain. So yan, so nakakatuwa sila tingnan dito. Ang dami pa yan mga ka-farmers. Oh. Kain sila ng kain, mga ano sila. So dito sa bandang likod, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So may 6 na inahin tayo na ulbo dito, ulbo ng baboy or kulungan ng baboy. So hiwa-hiwalay sila dyan. Din dito sa harap, ay 7 dito. Tapos sa taas, 13. Dito sa taas naman, yan, 13 piraso. So total of
20 inahin na ating mga inahin dito sa farm. So bukod yung barako, si Maximo yung barako natin dito. Ayan. So ayan. Diko. Ayan sila. Ayan, lahat sila nakakain na. Ito pa isa. Si Max. Max, pakita ka, hi ka, Max. So magko-content na lang ako ng special kay Maximo. So ang tagal ko hindi na vlog si Maximo. So ito, busog na kaya hindi na maiingay oh. So nilalagyan natin sila ng ipa ng nilagyan natin sila ng kusot or ipa. Ayan, yung mga ipa. So para hindi masyadong umaamoy. Pero wala namang amoy yung ating mga baboy dito dahil nga organic yung pepakain natin, hindi masyadong commercial. Kaya wala masyadong amoy yung ating mga baboy dito. So yan, kumakain na sila. Yan. So wag na may mag-comment na naman, ang dumi naman po ng lugar nyo. So ano na po, hindi naman siya madumi. So nililinisan naman po namin to every umaga and hapon. So kanya-kanya naman ho tayong diskarte sa pag-aalaga. So once sa akin kasi, once na sobrang linis, mas madaling magkasakit. So once na ganito na parang environment na nila natural lang. So hindi ko naman po na face yung mga nagkakasakit yung mga baboy ko, kaya hindi ko naman po binabago. So lalo na dun sa kabilang area namin na kawala yung mga baboy, yung mga naka free range. So wala po talaga nagkakasakit doon, and yung mga alagang mga baboy at mga biik natin is lahat buhay. So ayan. Basta ano lang, naalagaan lang sila mabuti na kanilang inahin, sumususo sila, dumidede. So tingin ko po ay hindi naman po sila magkakasakit or mamamatay. So ayan, lahat sila dito sa 13 sa kabila, 7. Tapos kahiwalay pa yung mga barako. Ayan. Gutom pa? Gutom pa? Gutom pa ba? Oo daw. Nakatayo sila lahat. Gutom pa bala? Oh, gutom pa. Ay! Gutom pa nga. Elito, gutom pa, gutom. Gutom pa raw, nasigaw pa. Ayan. Laki ng baboy natin, mga ka-farmers. Ayan. So, lapit yung camera para makita nyo. Ayan, ako po, tubalsik pa. Oh, yan. Gaya ng sila kain. So, may gate sila para hindi makawala. Kain ng kain. Yan, kain ng kain. Pa isa. So, yan. Lahat sila naghihintay. Yun, nakainan nila dito. So, gustong-gusto nila yung mga ganyang pakain, mga ka-farmers. Dahil nakasanayan na nila. Tapos, mas lumadami yung gatas ng ating mga inahin kasi nagbibigay din tayo sa kanila ng mais. So malakas din kasi magpagatas, pati yung mga ibang mga organic feed. So malakas yung makapagpagatas sa ating mga alagang baboy. So malaki na rin yung mga profit ko dito, mga farmers, dahil nga sabi ko sa inyo, medyo tipid tayo sa pakain sa mga organic feeds na ginagamit ko. Ayun, kaya medyo malaki yung nagiging profit natin sa baboy kasi hindi ako masyado nagbabayad na malaki sa commercial feeds. Unlike sa mga nagpupuro, so mabaho na yung baboy, tapos malaki pa yung expenses nila sa pakain. So yung kinikita nila sa mga binibentang biik or binibentang lechonen, so yun, hindi na masyadong malaki kasi nga halos mahigit 50% nun isa pupunta sa binabayaran nilang pakain sa baboy. So kaya ako, diskarte ko dito, tatanim tayo na nagtatanim ng mga organic feeds para yun yung pakain natin. So dahil may mga sobrang lupa ako, may mga sobra tayong mga areas na pagtataniman ng like mais, ayan, kangkong, so mga na pure grass, so may mga ganyan tayong pinagtataniman. Kaya madali akong nakakapagpakain sa kanila ng free. So kung wala naman po mga area, mahirap din yan yung ginagawa ko. Dahil saan kayo magtatanim, di ba? Kung bibili rin kayo ng mga ganito, mga saging saha, so gastos din. So dapat talaga may mga konting mga areas kayo na pwede mapagtaniman ng mga organic feeds para makatipid po kayo sa baboy. So inuna ko na talaga yan, na inuna ko na itanim lahat ng mga organic na pwede kong pagkuhanan bago ko nag-alaga ng maraming baboy. So para masuportahan ko po yung aking mga alaga dito. So
yan. So, yan nyo, may buyer tayo ng mga biek at i-vlog ko yung pagbili ng mga biek natin para malaman ninyo kung magkano yung kinikita natin sa isang transaction lang ng mga baboy kasi may buyer tayo ng maramihan na biek. So, last time, 40 piraso. Kumita tayo halos ng 150,000 or 100 plus. So, hindi ko na na-vlog yun dati kasi nga na hindi ako masyado nag-vlog last 2 months ago. So, ngayon, yung mga mabebenta nating mga baboy, so i-vlog natin at ipapakita ko sa inyo para ma-inspire kayo sa pag-aalaga ng mga native pigs at makita ninyo na may kita sa pagbababoy. So, yun mga ka-farmers, at least na-vlog ko sa inyo at napakita ko ulit sa inyo ang mga alagang baboy natin dito sa farm. Yaan nyo, mag-update ako parati sa inyo at nakita naman nyo kanina na ang dami rin pong mga biek na pinakita ko sa inyo na kumakain ng mga mais dito. So, yun mga ka-farmers, kung nagustuhan nyo ang video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin po yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan mga ka-farmers, thank you for watching and happy farming!